kabuo nila. Dessa's still young unlike me, and I know that they can be great parents. Sila ni Second. Wala na lang ba sa'yo ang mga pinagsamahan natin, Ali? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya nga nakagawa ng maling desisyon para sana mapatawad mo ko. Tayo ni na Sam. We can still be a family. Hindi naman hinihingi ni Dessa na pakasalan ko siya eh. Come on, Ali. I really love you. I really do. Pagmamakaawa ni Second. Alam ko naman lahat ang sinasabi niya at nararamdaman ko ito, pero hindi ko kaya magpaka-selfish ngayon. Buo na ang desisyon ko. Alam ko at ramdam ko yun, Second, and I admit that I felt the same. Pero sorry, kasi mas mahal ko ang anak ko. I know. He was hurt. Kinausap ko agad si Sam, kaya ganito na ang naging pasya ko ngayon. She badly needs her real mom and I can't stand between them. Mahal na mahal ko siya pero alam kong pag puso ko ang kaligayahan ko ang susundin ko ngayon, si Sam lang ang mahihirapan sa huli at ayokong mangyari yun, Second. Alam mong mahal kita, pero mas mahal ko talaga ang anak ko. Kaya kahit masakit na pakawalan kayo, ayos lang. Magiging maayos din ang lahat, Second. Dessa will make a good mother and a great wife. Trust me. Pigil ang luha ko sa kanya kanina. Nakayuko lang siya at humihikpi. Mahal kita, Second. Pero alam kong hanggang dito na lang ang nararamdaman ko. Akala ko ba? Mahal mo si Sam. You also said you love me. Bakit ngayon sumusuko ka agad? Bakit hindi mo kami ipaglaban? May galit at hinanakit ang tanong niya. Huminga ako ng malalim para hindi mo na lumabas ang mga luha ko. Ang pagmamahal, hindi yan puro paglalaban. Minsan kailangan mo din ng pagpaparaya. Sagot ko bago ako tuluyang lisanin ng mansyon. I love you, Sam. I love you, Iris. I love you so much too, Second. Pero hanggang dito na lang ako. Di ako sigurado kung katapangan bang maituturing kong tuluyan na kayong pakawalan. Pero dahil ina ako at mahal ko kayo, handa akong gawin ng kahit ganito kasakit ang mawalan. Ayos. Basta masiguro ko lang na magiging maayos din kayo. Kasiyahan ko na lang na ma-imagine ang future ng mga anak ko. Si First at ang nobya niya kasama si Baby Iris. Si Second at si Dessa kasama si Baby Sam. Ako? Ganito na siguro ang kapalaran ko as in insta-mom. It's unfortunate yet I'm now fully contented knowing that my two lovely daughters are in good hands. Isang taon na rin mula nang umalis na lang bigla si Ali. Alam ko at nakita ko kung gaano kasakit sa kanyang naging hantungan ng sana'y masayang pag-iisang pamilya nila noon ni Second. God knows how much I wanted to hug her and make her feel good. But I just can't kasi. Sino ba naman ako para gawin yun? Mas maayos na din siguro na umalis nga siya kasi alam kong masasaktan lang siya sa katotohanan mula nang umalis siya. Halos 3 beses ko lang yata narinig si Sam na hanapin si Ali cause she already looks so contented with her real mom. Kung di lang siya bata ay baka nasumbutan at natanong ko siya na hindi man lang ba niya namimiss si Ali. Iris is the opposite of Sam. Kasi mula nang iwan sa akin ni Ali si Iris, walang araw na hindi niya tinanong sa akin kung nasaan si mami niya dahil miss na niya ito. I just did my best para sabihin sa kanya na her mom has to do something very important that she needs to be away for a long time. And unfortunately, Iris was able to understand her mom's side. Sa ngayon, si Dessa and Second is already planning for their wedding. And I'm not so sure kung magiging masaya kaya si Ali na malaman na nagbunga ang sakripisyo niya. Second became an ass noong nawala si Ali but when Dessa and Sam cried in front of him and begged him to have time with them, na bumalik na siya sa pagiging ama at pagiging masayahing Second, sa kanya natutunan ang matauhan. Paano ba yan First? Ako na nga siguro ang panganay pati ba naman sa kasal mauuna pa din ako. Nagyayabang na si Second sa akin. Gumisi lang ako. Okay lang yan.
Para naman bumukod ka na at hindi ko araw-araw makikita yung tigas ng pagmumukha mo. Balik asar ko sa kanya. Humalakak lang siya at agad ding dinamuhan ang magiging asawa at ang anak. Oo nga kuya. Kailan ka pa din makakahanap ng mapapang asawa mo? Akala ko si Ate Jane na, hindi pa rin pala. Sabat naman ni Third. He's pertaining to the girls I'm with noong umalis si Ali. Inaamin kong diversion ko lang si Jane noon cause I'm not really into her. Fling lang kumbaga. Di pa naman ako ganun katanda para magmadali. I have Iris anyway. Dahilan ko which is true. Kumusta na kaya si Ali? Biglang aniya na ikinatigil ko. I also don't know, sagot ko. Mamaya-maya ay pumasok na sina mama at papa kasama ang isang pamilyar na lalaki. First, he's looking for you. Ani mama pertaining to the guy. Lumapit ako sa lalaki, which is my private investigator. Sir, bumalik na siya sa dati nilang tirahan. Still unmarried, sir. Seryoso ang aniyo which enlightened up my world. Kayaman-yaman ng pamilya ko pero ngayon ko lang siya natagpuan. Sa pagbabalik pa niya. Lintes na yan. Iris, come here baby. We'll go somewhere. Baling ko kay Iris na agad lumapit sa akin nang nagtataka. Napatingin na din silang lahat sa akin maging si Dessa at Second. Saan kayo pupunta? Sabay pang tanong ni na mama at papa sa akin. Ngitian ko sila nang nakakaloko maging si Third at Second ay kunot-noo akong pinakatitigan. This time, I will go and follow my dream. Simple kong sagot na mas lalong nakapagpakunot sa kanila. Dahil na akong sunod-sunuran sa gusto ni na mama at papa. But now, this will be my best shot. Hindi ko hahayaang umalis siya ulit. Come baby, let's visit your mommy. Baling ko kay Iris na kumikinang na ang mga mata dahil sa narinig. Agad ko siyang hinila palabas kahit alam kong gulat pa rin ang mga kasama ko sa bahay sa naging asta ko. Come on! Alam kong alam ninyo noon pa na pinagpapantasyahan ko na si Ali. Ngayon na bumalik na siya, I'll use every move just to win her heart. Daddy, I'm excited! Patalon-talong anin ni Iris habang papunta kami sa parking. Daddy as well. Nakangiti kong sabi sa kanya. Hoy first! Ingatan mo siya ha. Biglang sigaw ni Second at kinindatan ko lamang siya bilang tugon. Ilang sandali lang ay narating na namin ang bahay ni Ali. Sakto palabas siya ng gate, hawak ang susi ng kotse niya. Mami! Salubong agad ni Iris sa kanya kaya natawa na lang ako sa gulat at gulat na gulat niyang reaksyon. Little angel ko! Nangiyak-ngiyak aniya habang buhat-buhat niya si Iris. Hindi ko na makontrol ang sarili ko at nakiyakap na rin ako sa kanila. Yeah. Para tayong one happy family, bulalas ni Iris na napupulanas ang mukha ni Ali. Baka magalit asawa ng daddy mo, Iris. Tila naaasiwang aniya. Walang asawa si daddy ko, si patiently waited for you. Walang prenong ani ni Iris at agad-agad na nag-iwas ng tingin si Ali. Napatawa na lang ako. Iris, right? I waited for this moment and to know that you're still unmarried is an enough assurance that we're destined. May halong pagbibiro na sabi ko. Ewan ko sa'yo. Pakipot pa niya with matching iwas ang tingin. Napahalakhak naman ako. Mami, kiss ko po. Biglang singit ni Iris. She was about to kiss our daughter but then her lips landed onto mine. She was about to pull away but I held her chin and deepened the kiss. Ali, can we talk? Medyo nagulat ako nang may magsalita sa likod ko. Kasulukuyan ko kasing ibinababad ang paa ko sa pool dito sa mansion ng mga chance. Oh, Second, ikaw pala. Napangiti ako nang makita siya. Tumabi siya sa akin at pareho nang nakalublob ang mga paa namin sa pool. Kumusta ng buhay may asawa? Tanong ko sa kanya para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-isip sa kung ano ba dapat ang sasabihin niya. Mula kasi nang bumalik ako ay hindi na kami makapag-solo para makapag-usap. Napabuntong hininga si Second ng malalim. Heto, masaya lalo na sa tuwing na nakikita ko ang mag-ina ko. Pero Ali, hindi ko maiwasang isipin na siguro doble ang saya ko pag ikaw ang napang-asawa ko. May panghihinayang ang tunog ni Ali. Napatawa naman ako.
Naku, second, mansama yan, may asawa ka na. Lahat ganyan ka pa. Hindi healthy yan. Biro ko kay second na napangiti na rin, saka ko pinakatitigan. Werte sa'yo ni First, hindi ko maiwasang mainggit kasi nga ako ang nauna sa'yo. Pero si First pala talaga ang bagsak mo. Kasi nga, si second lang ako. Madramang aniya kaya napatawa na lang ako. Nahampas ko nga ito sa braso. Ang corny pa rin kasi niya hanggang ngayon. Oo, 5 months na nga kami ni First. Hindi ko nga sana siya sasagutin kasi masyadong mahangin eh. Nalilipad ako minsan. Hahaha. Pero na-realize ko na sa tuwing matutulog o magigising ako, si First lagi ang laman ng isip ko. Kahit hindi naman kangiti-ngiti ang sasabihin nito, ay ngingiti ako at kikiligin. Pinatunayan din niya ng paulit-ulit na ako, si Iris at si Tita Victoria na lang ang babae sa buhay niya. Higit sa lahat, pangalan pa lang ni First ay tila lalabas na ang puso ko sa sobrang pagtalon sa kaligayahan. Mahal mo ba talaga si First? Biglang tanong ni Second kaya kunot-no akong napatingin sa kanya. Oo naman, mahal na mahal at sa pagkakataong ito, masasabi kong siya yung tao na hindi ko papakawalan katulad ng ginawa ko noon. This time, I will fight for him kahit gaano pa kadaming mga babae niya kakaharapin ko. Bigla namang ginulo ni Second ng buhok ko. Siniko ko lang siya. Mahal mo nga. Iiling-iling naman ito. Ngumiti lang ako sa kamuling nilaro ang tubig gamit ang mga paa ko. Naman! Makikita ng mga babae niya kung gaano ako kabagsik lumaban. Mas matanda ako sa mga yun at nasisiguro ko iba ang lumaban ng mga babaeng matanda pero virgin pa. Tatawa-tawa kong sabi, kaya maging si Second ay napahalakhak na din. Napatigil kami sa paghalakhak ng biglang may pumalatak naman sa likod namin. Ito ay si Desa. Wow naman, nalingat lang ako saglit. Naglalandian na kayo. Di na kayo nahiya. Ikaw na haliparot ka. Ang landi-landi mo. May asawa na nga si Second, dilalandi mo pa. Malandi ka. Nanlilisik ang mga matang sigaw sa amin ni Desa. Teka nga muna, Desa. Di kami. Hindi kita kinakausap, Second. Putol nito na sasabihin sana ni Second. Wag na, Second. Baling ko kay Second. Desa, mali ka. Wala kaming ginagawang masama ng asawa mo. Hindi ko na natapos ipaliwanag ang sarili ko nang makita ko si First sa likuran ni Desa. Paalis siya at pakiramdam ko, tinarak ang puso ko dahil sa pag-walk out niya. First! Sandali! Sandali lang naman oh. Umiiyak kong sabi habang binabaybay ang daang tinatahak niya. Pati mga katulong ay naagaw ang atensyon at si Third na nakikipaglaro kay na Iris at Sam ay napasunod na din sa amin. First! First naman, kausapin mo ko. Parang baliw na paulit-ulit kong sinasabi habang hinahanap ko kung saan na siya nagpunta. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Naniwala ba agad siya sa sinabi ni Desa o nakita niya? Ganun ba kababaw ang pagmamahal niya sa akin? Iniisip ko pa lang yun ay sobra na akong nasasaktan. First! Nakalabas na ako ng malaking gate ng mansyon pero wala akong First na nakita. Bigla na ding umulan ng malakas. Pero kung saan-saan ako tumingin, walang First na dumating. Napaluhod ako dahil sa panghihina. Wala akong nagawa kundi lumuhod sa entrada ng gate nila at humagulhod ng iyak. First! Di mo man lang ako pinapakinggan. Mahal naman kita eh. Kung iiwan mo lang ako ng ganito, sana di mo na lang ako pinaasa na kasing tatag ng pagmamahal ko ang nararamdaman mo sa akin. Mahal na mahal kita, First! Paulit-ulit kong sambit habang nakalugmok sa semento at umiiyak. Kasabay nun ang pagkidlat ng malakas na ulan. Mahal na mahal kita, First! Mahal na mahal kita. Hindi mo lang ako pinapakinggan. Sigaw ko habang sinusuntok ang tuhod ko. Mahal na mahal kita! Gago ka! Mahal na mahal kita! Naputol ang sigaw ko nang may biglang mainit na braso ang yumakap sa akin sa gitna ng ulan. Pareho kaming basa pero wala akong pakialam. Mas hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Kay First. Mahal na mahal kita, First.
Wala lang yung kanina. Hindi ko naman nilalandi si Hey Ali, look at me, okay? Pagpapahinto niya sa paliwanag ko. Patuloy pa rin ang paghikbi ko. I know. Aniya, kaya mas lalo ko siyang niyakap. Bakit ka umalis? Kita first, totoo yun. Ulit kong sabi. Kumala siya sa yakap ko at sinapo niya ang mukha ko. Umuulan man ay pilit pa rin niya ang pinapahid ang mga luha ko. Mahal na mahal din kita, Ali. Sorry if I made you worry like that. Sorry, kailangan ko pang maulanan. Sorry for hurting you, baby. I'm so sorry, baby. I love you so much. Pasko yung anito sabay halik sa noo, ilong at sa labi ko. Dapat hindi ko na sinunod ang plano ni Dad kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan. I'm sorry, baby. Muling aniya, saka ko niyakap ng mahigpit. Ani boy, takot akong mawala sa kanya. Naguguluhan akong kumalas sa yakap niya. Anong plano? Gulong-gulong tanong ko. Mariin niya kung hinalikan sa labi at tila kinakabahan. Lumuhod siya at napakahat niya tingnan, lalo na't basang-basa rin siya sa ulan. Anong ginagawa mo? Nauutal kong tanong, bumuga naman siya ng hangin, saka parang may dinukot sa bulsa. I really hope na sapat na ang dahilan kanina, yung mga pinagsisigaw mo para sagutin mo ko ng tama this time. Tila nababahalang ani ni First. Bigla niyang inilabas at binuksan ng isang red velvet box at nakasilid doon ang isang napaka-eleganteng singsing. Napasinghap ako at napaawang ang mga labi. Will you give me a chance to spend the remaining days of our lives together? Will you be my Mrs. First Chance? Madamdamin itong tanong at mas lalo akong napahagulhol sa iyak kaya dinamba ko siya ng yakap. Di ka ba nang good time first? Seryoso ka? Tanong ko habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Pareho kaming nakaluhod sa semento habang umuulan pa rin. I've never been this serious in my whole life, baby. Nang dumating ka sa buhay ko, alam ko, ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. So, are you marrying me? Muling tanong niya. Inagaw ko naman sa kanya ang box na naglalaman ng singsing saka pinakatitigan. Pag binenta ko ba to, magkano? Nalaglag yata ang panga ni First dahil sa tanong ko, hindi makapaniwala. Is an understatement. Makakabili din siguro ako dito ng mansyon na gaya ng sa inyo kapag binenta ko ito. Mahal to eh. Halatang halata. Pagpapatuloy ko at nakita ko ang sunod-sunod na paglunok ni First. Ano ka ngayon? Matapos mo kung pagmukaing tanga kanina, masakit din sa puso at lalamunan yung sigaw ko ah. Ali, baby, answer me please. Baby, please, answer me. I need you to be serious this time. Please, baby. Siya naman ang pagmamakaawa ngayon. Buti nga sa'yo. Mas worse yung ginawa ko kanina. Nagpaut ako sabay kuha sa singsing at pinakatitigan. Ang ganda. I ignored him and I just stared at the elegant ring. So beautiful. Bagay kaya sa kamay ko? Mag-aangat pa lang sana ako ng tingin nang bigla niyang hilahin ang kamay ko at eksperto niyang sinuot ang singsing sa daliri ko. Di pa man ako nakakaahon sa gulat ay nilamukos na niya ako ng halik. Sa unay marahas at tila nagmamadali, pero nang lumaon ay tinahandahan na niya at ito ay puno ng pagmamahal. Buong puso ko namang idinantay ang mga braso ko sa leeg niya saka mapusok na tinugon ang mga halik niya. Hindi ko mapigilang mapaungol nang kagati niya ang ibabang labi ko saka ipinasok ang dila sa loob. Ginagalugad nito ang bawat bahagi ng aking bibig habang unti-unti naglalakbay ang mga kamay niya pababa sa aking bewang. Bababa na sana ang halik niya sa leeg ko nang may humiyaw na tao sa paligid. Ang ilan ay pumapalakpak pa. Get a room! Sigaw ni Third. Naibaon ko na lang ang mukha ko sa leeg ni First dahil sa kahihiyan. I heard him chuckle. I love you, baby. Aniya sa kamariing hinalikan ng basang-basa kong buhok. Himala. Tumigil na din yata ang ulan.
Napatili na lamang ako nang bigla niya akong buhatin. I had no choice but to wrap my arms around his nape for support. Lalo kong ibinao ng mukha ko sa dibdib niya nang magsimula na siyang maglakad papasok sa mansyon. Mabuhay ang malapit ng ikasal! Tatawa-tawang sigaw ni Third. Congrats son, I'm sorry. Hindi ko naman alam na aabutin tayo sa ganito dahil sa suggestion ko. Boses ni Tito. Pero hindi pa rin ako tumingin. Nakabaon pa din ako sa leeg ni First. Nakakahiya kaya. We'll talk about it, Dad, later. I almost got her attack because of too much worry. Sagot naman ni First na tinawanan lang ang ama, maging si Tita Victoria. Ali, sorry nasobrahan yata yung acting ko kanina. Sorry talaga. Higing patawad ni Dessa. Gustuhin ko mang mag-react ay hindi na ako nag-abalang tumingin sa kanila. I am not a part of their plan, Ali. Ani second. Looks like my wife is so shy right now. Akit lang kami sa kwarto. We need to take a bath and change clothes. Paalam ni First saka sinimulang humakbang. Dad, saan mo dadalhin si Mami? Is she sick? Inosente biglang tanong ni Iris. Ako na sana ang sasagot pero naunahan na ako ni First. No, Mommy's not sick. She just need to take a bath. We will be back. Okay? Paalam niya kay Iris saka sinimulang humakbang pataas. Gawin niyo na rin ang apo ko Narinig kong sigaw ni Tita Victoria. Natawa naman si First. What do you think? Tanong sa akin ni First kaya natampal ko na ang braso niya. I'm blushing, I know. Narinig ko na lamang ang marahang pagbukas sara ng pinto sa kwarto ni First. Marahan niya akong ibinaba sa may bathtub. Sabay tayo? Pinandilatan ko naman ng mata si First. Natawa lang si First sa akin, saka ko hinalikan sa noo. Fine! You take a bath. Sa guest room na lang muna ako maliligo. Paalam nito sa akin saka ito umalis. Napatitig na lamang ako sa pintong nilabasan niya, saka tiningnan ng singsing na suot-suot ko. I can't believe it. Kanina lang akala ko katapusan ng mundo, pero ngayon pakiramdam ko napakakulay na ng mundo ko. I never thought someone would make me feel so loved like this. Akala ko mamamatay na akong virgin. Di naman pala. I giggled for what I suddenly thought. Ang hali ko na yata. Patapos maligo at i-blower ng buhok ay lumabas ako sa bathroom nang nakaroba. Wala akong damit dito sa kwarto ni First. Bakit kasi dito niya ako dinala? Diba dapat sa guest room kami andun ang mga damit ko? Baliktad yatang pag-iisip ni First. Napailing na lamang ako saka umupo sa kanyang kama. Na-i-blower ko na naman kanina sa bathroom ang buhok ko kaya naihiga ko ang kalahati ng katawan ko sa kama niya habang nakaapak pa din sa sahigang mga paa ko. Naitaas ko ang kamay ko na may suot na singsing. Napangiti na lamang ako ng kusa. Gusto kong magpakagulong-gulong sa kilig pero mamaya na. Sa kwarto ko na, baka makita pa niya ako. Pang-aasar na naman niya ito sa akin. Sakto namang iniluwa ng pinto ang super handsome and hot na future hubby ko. Agad itong ngumiti sa akin. Pwede matunaw? Bumangon ako at naupo sa gilid ng kama. Tumiba siya sa akin sa kaniya kapatagilid at sinubsob ang mukha sa leeg ko. You smell so good with my shower gel on. Nakiliti na naman ako sa hininga nitong tumama sa leeg ko. Hindi mo pa pala sinasagot ang tanong ko. Ali, will you marry me? Napangiti naman ako sa tila nagtatampong boses niya. Ang tanga ko naman kung tatanggihan ko ang isang first choice chance. Natawa kong saad. Bumitaw naman siya sa pagkakayakap sa akin, saka ko matamang tinitigan. So, is that a yes? Paninigurado nito. Natawa na lang ako sa katong mga yes na yes. Gumuhit naman ang malapad ng ngiti sa labi niya at akma niya akong hahalikan at itinapat ko ang hindi turo ko sa labi niya. So, pinlalo niyo pala ang proposal na yon? Seryoso kong tanong. It's not actually my idea. Dad suggested it. Pero ayaw ko nga sana, sabi niya. Pero para naman daw maiba and to test if you're really ready to marry me. Kaya kanina nang makita namin ang perfect chance na
I talk to Desa to act like that. Lalo nang narinig kong sabihin mo kay Segunda, mahal na mahal mo ko. Isang pilyong ngiti ang kumawala sa labi niya. Namula na naman ako dahil sa hiyak. Medyo palpak lang kasing umulan ng ganun. And you were really crying for hurt. Sorry baby, I don't intend to hurt you that way. Sorry, I thought it would be a simple proposal dahil alam kong ayaw mo sa sobrang magagara. But it turned out so dramatic and I even hurt you. I'm so sorry. Kita ko kung gaano siya kasinsero, kaya unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi ko. Sinapok ko ang mukha niya. Apology accepted. At least memorable ang proposal mo. Pwede na palang maging actors ang mga ito dito sa mansion and you can also audition as one. Natatawa kong sabi dahil naalala ko ang eksena kanina. I'm really sorry baby, I love you. Aniyang namumungay ang mga matang nakatunghay sa akin. I love you too. Sagot ko. Binura niya ang distansya sa aming dalawa at mariin akong hiniligan sa labi. Bawat hagod ay sobrang nakakaliyo at sobrang napakasarap. Sinisimsim niya ang aking mga labi habang ang mga kamay ay dating nakasapu sa mukha ko ay unti-unti nang bumababa at naglalakbay kung saan. Ikinawit ko naman ang braso ko sa batok niya kaya mas lalong naging madali para sa kanya ang ihiga ako sa kama niya. Patuloy ang aming halikan at ang dila niya ekspertong ginagalugad ang loob ng aking bibig. Mas lalo akong napaungol nang bumaba ang halik na ito sa mga leeg ko at sinipsip ang sensitibo nitong parte. First, paungol kong anas, lalo na't naibaba na niya ang suot kong roba hanggang sa dibdib ko. Oh my gosh, Ali, I badly need you. Bulong nito saka ipinagpatuloy ang paghalik sa leeg ko pababa sa puno ng dibdib ko. Sandali! Tumigil naman siya at nagtanong ang mga matang tumingin sa akin. Gagawa na ba natin ang apo ang mama mo? Tanong ko at hindi ko inaasahang humagalpak siya ng tawa. Napabangon ako ng kaunti. Nang tumigil siya sa pagtaway, saka niya ako hinawakan sa balikat at saka dinampaan ng halik sa labi. You really have your own way of cooling off the fire, ha? Agad to nang nakangisi. Napabusangot naman ako. Nagtatanong lang naman. Depensa ka. Agad naman niya akong kinubabawan. I know. And my answer to your question is big yes, Aniya. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Wala na silang mahihiling pa kundi kalusugan ng pamilya. Walang perpektong relasyon, dumadaan talaga sa pagsubok. Doon ninyo masusukat ang halaga ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. Maging mapag-unawa sa partner mo. Pag-usapan ninyo kung may kaunting hindi pagkakaunawaan. Lahat naman ng problema ay may solusyon. Iwasan maging ma-pride, mahalin at unawain ang isa't isa. Hanggang dito na lamang po, mga listeners ko. Maraming salamat sa tiwala at suporta ninyo. Mag-iingat po kayong lahat. Mag-iingat po kayong palagi at mahal na mahal ko po kayo. Maligayang Pasko!